Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy ng gisahin ang chapter 92 at 93 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Pagkatapos sa mga oras ding iyon ay ating makikitang naglalakbay ng magkasama etong sinakalakal kasama si Jang Yun-suk sa ilalim ng makakapal na yebe hanggang sa makatanggap nga ito ng tawag mula sa ating pangunahing tauhan na nagsasaad na ito na nga raw ang tamang panahon upang ipakita nitong nasabing kapitan ang kanyang pakinabang na labis naman nitong hindi gustong marinig. Patuloy pa nga sa paglalahad nitong si Jin-hyuk na kinakailangan nga daw nilang hanapin nitong si Kalakal, gayon din wasakin ang mga magic stones na nagsisilbing pundasyon ng spell na ginagamit nitong vampirang si Michael. Kinakailangan na nga daw nilang magmadali sapagkat malamang na hindi na nga magagawa pang tumagal ng iba pa nilang mga kasamahan sa pakikipaglaban. Pagkatapos noon ay napuna nitong nasabing leader ng mga Ice Troll ang tila ba grupo ng mga Ghostlers na mabilis na tinatahak ang kanilang direksyon. Kung kaya't agad niyang ginamit ang kanyang skill na White Wild Beast at kapwa sinalubong gayon din winasak ang mga nasabing nilalang na ayon pa nga sa kanya na imposibleng ang mga naturang nilalang ay naglalayo na protektahan ang mga magic stones. Muli namang ipinakita sa atin ang eksena at kaganapan sa lokasyon kung saan naroroon etong vampirang si Alice, na ngayon nga ay kapwa pinalilibutan din ng pulutong ng napakaraming bilang ng mga Ghostlers. Kung kaya't agad niyang inactivate ang skill na tinatawag na Bloody Field at gumawa ng isang napakalaking punyal sa kalangitan na kanyang agarang pinatumbok sa lokasyong kinaroroonan ng napakaraming bilang ng mga nasabing nilalang. Samantalang ang pagsabog nga na nilikha nitong pag-atake ni Alice ay kapwa umabot din maging sa lokasyong kinaroroonan nitong sina Lee Tae-min at Yo Yun-hwa, maging sa iba pa nilang mga kasamahan na ayon pa nga kay Teresa na iyon nga daw ay nagsimula sa direksyong kinaroroonan ni Jin-hyuk at na-question kung ano daw bang klaseng labanan ang nagaganap sa kanilang lokasyon sa kasalukuyan. Pagkahawi nga ng makapal na usok matapos ang isinagawang pag-atake nitong si Alice ay makikitang higit kalahati ng kabuuang bilang ng pulutong ng Ghostlers ang napaslang gamit lamang ang isang pag-atake na lubos na hindi inaasahan nitong vampirang si Michael. Paglalahad naman nitong binata na mukhang napakaraming bagay nga daw ang kinakailangang gawin etong sina Michael at Alice kung kaya't siya na munang bahala sa dalawa pang vampirang naroroon. Bagyang nainsulto naman etong si Alice buhat sa tila ba minamaliit nga daw nitong si Jin-hyuk ang kapangyarihan niyang tinataglay. Ngunit agad naman itong pinasinungalingan nitong ating pangunahing tauhan sapagkat tanging nais lamang daw niyang makasiguro lalo na't silang dalawa nga daw ay magkasama sa isang panig na bagyang ikinabigla nitong babaeng vampira na marinig. Sa ibang dako naman ay ating makikita etong sina Kalakal at Jang Yun-suk na magkasamang naghahanap ng pinapahanap sa kanila ni Jin-hyuk. Labis kang naiinis etong si Jang Yun-suk sa klase ng pagtrato nitong natatanggap mula sa binata sa kabila nga daw na siya ay nagtataglay ng ranggo ng isang kapitan. Samantalang kapwa doon naman ay isinaad nitong leader ng mga Ice Troll na huwag mag-alala pa etong kanyang kasama sapagkat hindi nga raw niya siya pababayaan at palaging poprotektahan na labis namang ikinabiglang marinig nitong si Jang Yun-suk sapagkat ayon pa nga kay Kalakal na hindi nga raw niya maaaring mawala ang nag-iisang taong nag-uugnay para dito sa player na si Kang Jin-hyuk mga master. Samantalang makikita naman natin na napangiti lamang etong binata habang pinutol niya ang kanilang talakayan nitong vampirang si Alice at isinaad na saka na lamang niya ito ilalahad sa kanya. Matapos ang kanilang pakikipaglaban na bagyang nagpangiti dito kay Alice. At ang payag ng iyon ay nagsilbing ikatlong death flag praise at muling naselyuhan ang isa sa kanyang mga skill na tinataglay. Pagkatapos noon ay tinuro nga niya at hinamon etong kapwa sina Ophelia at Version na sila di umano ang kanyang kahaharapin sa kasalukuyan. Na pinahintulutan naman itong si Michael na mangyari, gayon din ay kinamusta pa nga niya itong aniya ay dating pinakatumatayong pinuno at leader ng Atarasya family na labis namang hindi nagustuhan itong si Alice na marinig at agad na nagsagawa ng kanyang mga pag-atake. Galit nga niyang ipinahayag na ayaw niyang makarinig ng anumang salita na magmumula sa maduming bibig mayroon etong lalaking vampira kasabay ng pagpapakawala ng napakarami at mararahas na pag-atake patungo sa direksyon nitong si Michael na agad din namang matagumpay na nadepensahan. Minaliit pa nga nito ang lakas ng kapangyarihan mayroon sa kasalukuyan etong si Alice na malamang araw ay buhat sa pagkakakulong nito ng napakahabang panahon sa pinakamababang bahagi ng Tower of Trials at tila ba nang iinis habang lumuluha sapagkat aniya ang isiping labanan niya etong si Alice habang nasa pinakamababa at pinakamahinang estado ay labis na nagbibigay ng kurot sa kanyang puso.
Lalo namang hindi ito nagustang marinig ni Alice at muli ngang nagpakawala ng kanyang napakalakas na mga pag-atake patungo sa direksyon nitong lalaking vampira na muli hindi man lamang kakikitaan ng anumang pinsalang natanggap. Doon nagsimula na nga siyang questionin nitong si Michael hinggil sa kanyang mga pagpapasyang isinagawa sa nakaraan, lalo na't sa kabila nang nagtataglay siya ng nag-uumapaw na kapangyarihan ay bakit daw nito mas pinili ang ideya ng pagpapanatili ng kapayapaan at balanse sa loob ng tore. Kaya't sa ngayon nga daw ay siya naman ang kikilos at ipapamalas niya ang kasalukuyang lakas na kanyang tinataglay matapos ang napakahabang panahon habang ipinakita ang bago nitong kanyuan na labis namang ikinabahala nitong si Alice. Samantalang sa ibang dako naman ay makikita natin nagsimula na rin ang labanan sa pagitan nitong si Jinhyuk at ng dalawa pang vampira na ayon pa nga sa mga ito ay tinitiyak nilang magiging iba na ang resulta ng kanilang labang isasagawa sa ngayon na pinagtawanan lamang nitong ating pangunahing tauhan sapagkat ayon pa nga sa mga ito na naging mabait pa nga raw sila sa kanya dahil noy nagnanais pa silang kumalap ng mga impormasyon tungkol kay Alice. Subalit buhat nga daw ng ito'y nagpakita na sa kasalukuyan ay wala na nga raw anumang halaga pa para sa kanila etong binata. Muli namang tumawa lamang etong si Jinhyuk at kasabay na isinaad na kung ganun nga rin daw ay kaniya ring ipamamalas sa kanilang dalawa ang tunay na lakas mayroon siyang tinataglay sapagkat magpasangga ngayon ay tanging inilabas lamang niya ang kanyang 20% ng tunay na lakas mayroon siyang tinataglay. Nakapwa naman ipinagtaka lamang na marinig nitong dalawang vampira. At sa mga oras niyang iyon, ang kanya naging payag ay itinuring na ng system na ika-4 na death flag praise. Kung kaya't do'y kanyang matagumpay na nakopya na ang isa sa mga skill nitong lalaking vampira na absorb magic. Gayon din ay agaran nga niya itong pinagsama sa divine skill niyang tinataglay na Blessings of the Stars at muling nakabuo ng panibagong skill na tinatawag na Soul Absorption. Agad nga ding nadama nitong sina Ophelia ang nasabing klase ng kapangyarihan ng binata at labis na nangamba buhat sa tanging mga nakatataas lamang sa kanila ang may abilidad na gumamit ng ganong klase ng kapangyarihan. Kasabay nga noon ay nagsimula ng kumilos etong binata at isinaad na huwag na nga raw sila tumayo lamang sa isang tabi habang ipinapakita ang mga pinsala na naidudulot nitong si Jinhyuk mula sa kanila ay nagdudulot naman ng karagdagang lakas para sa kanya at mas lalo lamang natakam etong binata na gamitin ng skill na kanya di umanong natuklasan matapos na subukan ang 62,000 combination mayroon sa loob ng laro at sa ngayon nga daw ang limitasyon upang mas lalo pang lumakas ay tuluyan na naglaho para sa kanya mga master. Buhat nga din sa pagkakaroon nitong binata ng bagong skill ay mas lalo lamang siyang ginanahan sa pakikipaglaban sapagkat patuloy nga siyang mas lalo pang lumalakas sa tuwing nakapagdudulot ng pinsala sa kanyang mga kinakalaban. Habang ang mga ito naman ay nangangamba sa sitwasyon na kanilang kinalalagyan. Do'y kapwa na pagpasya na nga rin itong si Ophelia na umatake gamit ang skill na Blood Trust. Subalit madali lamang itong naiwasan ng ating pangunahing tauhan habang kanyang napuna din ang literal na umatikabong bakbakan sa pagitan nitong si Michael at Alice mula sa di kalayuan. Kung kahit upang di na nga malagay pa sa mas delikadong sitwasyon etong kanyang kasamahan ay napagpasya na nitong binata na tuldukan ng labanan na kanyang isinasagawa laban sa dalawa at inactivate ang skill na Grave of Swords. At ang mana na inilalabas itong binata ay lapis na nagbigay ng pangamba kina Bersyon at Ophelia. Hindi nga sana papatinag sa pagbabanta itong lalaking vampira kung kaya't laking gulat na lamang nitong si Ophelia ng kanyang masilayan na tuluyan na siyang pinaslang nitong si Jinhyuk at nasambit pa ngang tanging isang tao lamang ang kinakailangan niyang pagkunan ng sapat at mapagkakatiwalaang impormasyon na labis na nagbigay ng hilakbot sa pagmumukha nitong si Ophelia. Sa kabilang banda naman ay makikitang dihamak na nakakalamang sa kanilang bakbakan etong si Michael kontra kay Alice at patuloy lamang siyang hinahambalo sa lapag. Problemado nga etong si Alice sapagkat aminado siyang hindi sapat ang mana niyang tinataglay sa kasalukuyan, kasabay ng muli niyang pagtanggap ng pinsala sa naturang lalaking vampira. Sa ibang dako naman ay matagumpay ng narating nitong sina Jang Yunsuk at Kalakal ang magic crystal na pinapahanap sa kanila nitong binata. Binigyang diin nga nitong si Kalakal na upang manalo sa nasabing digmaan ay kinakailangan nilang wasakin ang naturang bagay. Dagdag pa nga niya, nasisikapin nga raw niyang lumikha ng landas upang magawa nitong si Jang Yunsuk na marating ng ligtas ang lokasyon nito. Nabigla naman etong lalaki sa kanyang narinig sapagkat nangangahulugan nga daw ito na plano nitong si Kalakal na kunin ng atensyon ng lahat ng mga nilalang na naroroon. Kinwestiyon nga niya na hindi ba't may pamilya siyang dapat protektahan at hindi isang kagaya niya na tanging hangad lamang ay maging sikat sa mga kababaihan at tanyag na manlalaro. Sa mga oras ngang iyon ay nagsimula ng puyukin ng mga ghostlers
ang naturang ice troll na nakuha pa ngang magbitaw ng matalinghagang pahayag na huwag nga raw niyang gawing labis na komplikado ang buhay, sapagkat ang kahulugan nga daw nito ay simple lamang nang higit pa sa kanyang pangunawa. Tanging gawin lamang daw nitong lalaki ang kanyang magagawa sa mga oras na iyon bilang isang tunay na lalaki, habang patuloy na persang sumusulong etong dalawa papalapit sa magic crystal na nais nilang wasakin. Pagkatapos noon ay binigyan nga niya ng hudyat etong si Jang Yunsok upang kumilos at kapwa-agaran din namang tumugon sa kanyang naging tinuran. Doon nga rin ay muling namutawi sa kanyang isipan ang ipinagkaloob sa kanya na espada bilang regalo sa promosyon at posisyon ng kapitan ng second unit ng Dangon Guild. Tanging laman nga ng kanyang isipan habang humahakbang palusong sa mga pulutong ng mga ghostlers at miyembro ng mga demonic human ay ang magawang wasakin ang kristal na kanilang pinapakay. Buong lakas nga niyang iwinasiwas ang kanyang espada na sa kabila ng pagkasira nito ay matagumpay din niyang nasira ang kristal na kanyang pinuntirya mga master. Sa kanyang tagumpay na natamo ay agara namang nawalan ng bisa ang epekto ng magic circle na lubos na ipinagtaka nitong si Michael, habang tuwang-tuwa naman ang mga kasama nitong binata. Masaya nga itong si Jinyook habang pinahihirapan itong si Ophelia sa pamamagitan ng paglublob nito sa malamig na tubig. At dahil nga hindi na matagalan pa nitong babaeng vampira ang pasakit na kanyang dinaranas, ay umamin na nga ito hinggil sa plano na nais isagawa nitong si Michael. At iyon nga daw ay ang magawa nilang maabot ang ika-29 na palapag ng tore. Napaisip naman etong si Jinyook sapagkat doon matatagpuan ang persa ng imperyo. Dagdag pa nga nitong si Ophelia na batay sa kanyang mga nalalaman ay ninanais niya ang Balmung na nagtataglay ng imperyo. Agad namang naunawaan nitong si Jinyook ang pinupuntong nitong babaeng vampira at iyon nga raw ay malamang na may kaugnayan sa tinatawag na pinakamahusay na Dragon Slayer sword na Balmung na kanyang gagamitin ang dragong nananahan sa ika-48 palapag ng tore. Muli siyang lumapit kay Ophelia at inactivate ang skill na Brand of Tribulation sa likurang bahagi nito. Pagkatapos ay nawika nga nitong binata kung nais pa nitong si Ophelia na mabuhay pa o mamatay na. Naagara naman itong sinagot na nais pa nga daw niyang mabuhay. Kung kahit kasabay ng kanyang naging kasagutan ay ang pagkakaroon nito ng simbolo sa kanyang batok na tanda ng pagkakaroon niya ng kaugnayan sa ating pangunahing tauhan na marang naglakad papalayo at nawikang magiging masaya nga daw siyang makatrabaho etong babaeng pampira sa hinaharap. Sa kabilang banda naman ay patuloy na pinahihirapan etong si Alice ng lalaking vampirang si Michael at isinaad na malamang ay nasulit na nitong babaeng vampira ang pansamantalang kalayaan na natamo. Kaya't oras na sa ngayon upang muling bumalik sa tunay na lugar nitong kinabibilangan. Subalit bago pa man mahuli ang lahat ay dumating na rin sa nasabing eksena etong si Jinyook na kaagad pinalaya etong kanyang kasamahan na labis na ikinamangha nitong si Michael. Napangiti nga etong si Alice nung kanyang muling masilayan etong si Jinyook hanggang sa tuluyan nitong piniling magpahinga muna. Kaya't sa mga oras ding iyon ay seryosong nawika nga nitong si Jinyook na siya na ang kahaharapin nitong si Michael mga master habang ang bisa ng Essence of Souls ay halos 30 minuto na lamang ang natitirang bisa mga master.